Ngayon, habang papalapit ang filing ng candidacy o ng COC dito sa lungsod ng Maynila, parang painit ang politika rito. Diba? Medyo magulo yung mga magkakaibigan, nag-aaway, yung mga dating mga magkakaalyado, magkakaaway na, diba? Pero sana hanggang ngayon lang yan. Ngayon lang dapat yan na panahon ng kampanya, politika, ganyan. Pero pagkatapos na ng eleksyon, pwede naman tayo magbati-bati ulit. Diba? Hindi natin kailangan na mag-personalan pagdating sa ganyan. Kasi alam nyo naman na kasi hindi naman natin masisi, may kanya-kanyang paniniwala yan. Diba? Hindi natin kayang i-please ang isang tao. Kung talagang ayaw niya sa tao na yan, ay hindi po natin talaga sila mapipilit. Kaya po ito po ang payo ko sa mga magkakaibigan na nag-aaway at medyo nagkakapersonalan din yung panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, panahon ng ganito. Sana po hanggang dito lang yan. Hanggang ngayon lang yan. Hanggang itong panahon ng eleksyon. Tapos dyan wala na. Kasi hindi tayo dapat mag-away-away dyan. Hayaan nyo sila, mga politiko, ang mag-away-away dyan. Hindi po tayo kasali sa kanila. Di ba po? Kasi sa dami at sa tagal ko na rin na titingin dito, o-obserba dito sa mga eleksyon, parang ganun talaga nangyayari. Medyo nagkakapersonalan na nga yung mga kandidato nila, pati sila nagkakapersonalan. Yan kasi ang dahilan yan dahil hindi natin sa ngayon inaalam yung tunay na pakay ng politiko na yan kung bakit tumatakbo. Dapat alamin natin bago natin suportahan ng 100%. Dapat alamin din po natin yung advocacy at yung plataforma di gobyerno niya. Diba? Kasi ngayon ang inaalam na lang ng ilang mga supporters kung magkano yung bigay. Diba? Kung magkano yung ibibigay sa kanila. Diba? Yun lang ang inaalam na, kaya nagiging loyal sila kasi nandiyan sila lagi, kapit sila ng kapit dyan. Pero hanggang eleksyon lang yan. Pagkatapos ng eleksyon na yan, hindi kayo pinalad yung kandidato ninyo, hindi na rin kayo kilala niyan. Di ba? Hindi na rin kayo kilala niyan. Pero lang, kung matapatan ninyo at masamahan ninyong partido, ay katulad nito ni Atty. Alex Lopez. Ito, ako mismo magpapatunay na nung eleksyon, nakaraang eleksyon, kasama ko to. Di ba? Kasama ko to si Atty. Alex Lopez. Tumakbo siya bilang alkalde pero hindi po siya pinalad. Pero bilib po ako. Tandaan niyo po yan, dahil kahit hindi po siya pinalad, patuloy pa rin po ang kanyang ginagawa at patuloy pa rin po na kami nagkikita, kami nag-uusap, di ba? Hindi po siya nawala. Hindi po siya, sinasabi natin yung mga kandidato na pag matalo, bigla na lang mawawala, hindi ka papansinin. Hindi po ganun ang ugali nito ni Atty. Alex Lopez. Ako pa mismo ang magpapatunay niyan. Dahil linggo-linggo po nagkikita po kami, nagkukwentuhan po kami, at tinatanong din niya kung ano na nangyayari sa Maynila dahil napakaganda na rin po ng kanyang kalagayan. Ngayon siya po ang chairman ng Philippine Reclamation Authority. Kaya bilib po ako sa tao na to at hindi ko rin po siya makakalimutan. At sana po pagdating ng natapos na ang halalan, sana po magkakaibigan pa rin kayo. Diba? Magkakaibigan, magkasama pa rin kayo. Ayan lang po ang hinihiling ni Kamata. Dahil po ang politika po nandyan lang yan. Diba? Hindi pagdating ng mga 3 years ulit mag-i-eleksyon, away ulit kayo. Ganun, hindi po, joke lang. Pero po, hindi po natin dapat personalin ang pag-alitan. Alitan ninyong mga supporter. Dahil kayo, pero pagkatapos dyan, wala na, di ba?